Thank you, Father. Thank you, Lord. I give you praise. I give you glory, Lord God. Thank you, Lord God, for this evening, God. Lord, thank you, Lord God, that we can come boldly, Lord God, to the throne of grace, Lord God. Lord, we humble ourselves, Lord God, to you alone, oh God. Lord, open the heavens wide, oh God. Lord, search every heart, God. Search every motive, oh God. Lord, search, Lord God, every intentions, Lord God, of our hearts, oh God. Lord, we surrender to you, Lord God. Lord, we believe in you, Lord God. We trust in you, Lord God. Panginoon, sinasandal namin yung sarili namin sa inyo, Lord God. Lord, we know, Lord God, that you can make it, Lord God. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you for your mercy, Father God. I pray that you sustain us, God. Lord, I pray that you fill us, Lord God, with your glory, Lord God. With your anointing, Lord God, that breaks all yokes, oh God, in Jesus' name. Lord, every struggle, Lord God, every wrestling, Lord God. Lord God, in our life, Father, I pray that you give us strength, Lord God, to overcome, Lord. In the name of Jesus, God, I pray all chains, Lord, I destroy, Lord God, out of you, Lord God, it's about, Lord God, to lay, Lord God, this path, Lord God, Panginoon, na nahihirapan kayo, Panginoon, Lord God, I pray that you strengthen, Lord God, in Jesus' name. Lord, pour your anointing, Lord, in every heart, pour your anointing, Lord God, in every mouth, Lord God. And Lord, we love you, Lord, we give you praise tonight, Lord God. Be enthroned, Lord God, in our midst, Lord God. Lord, thank you for being with us. Thank you, Lord God, for saving us tonight, Lord God. Thank you, Lord. Sa pagpaparanas mo sa amin, Lord, increase, Lord God. Increase our love to you, Panginoon. Magparanas ka lalo sa amin, Lord. Kayo lang po, Lord God. Yung gusto namin, Lord, kayo lang po, Panginoon. Yung gusto namin makasama, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lahat ng bagay sa mundo, Lord God. Lord, malham po, Lord God. And so, Father, I pray, Lord God, that give us this desire, Lord God, this hunger, Lord God, na makilala ka pa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. We thank you for your plans, Lord God, in our lives, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, na alam namin, Panginoon, na nakatingin ka sa amin, ginagawa mo kami, Panginoon. And Lord, we love you, Lord. Thank you, Lord God, for not leaving us or forsaking us, God. Lord, we give you praise, give you glory, Lord God. Lord God, as your word, Lord God, gets preached, Father, I pray that you intervene throughout the word and deliver, Lord God. Your people, Lord God, deliver this church, Lord God. Anoint your word, God. Power your word, oh God. Be with us tonight, Lord God. And, Lord God, of this day, Lord God, be glorified, Lord God. Lord God, thank you, Lord God, for this privilege, Lord God, of opportunity, Panginoon, na makapag-fast, Panginoon, makapag-worship sa inyo, Panginoon. Lord, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We want you tonight, Lord God. In Jesus' name. Sige po, let's express our love sa Panginoon. Sabihin natin, I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. In Jesus' name. Parang may nga siya. May nga ba siya? Isa. So I pray mahaba. Sinadya ko naman na mabahin para basta may pray, kakain na lang. Hebrews 12:11 to 1. Hebrews 12:11 to 1. So sabi niya po dito, siguro sa English, Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Verse 12, therefore strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight path for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Basahin mo natin sa Tagalog, paano mas
Magets ni Lola. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit. No, sabi niya, yung pagdidisiplina, hindi daw siya kanais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Kaya tataas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaybay. At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsan ang pilay, kundi bagkus ay gumaling. So, yung kung babasahin natin yung verse 12 to 13, so nandun siya sa point na ini-encourage niya yung mga believer na itaas yung mga kamay nila na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaybay. So, hindi siya normal sa isang Kristyano, kasi nandun sila sa point ng walk nila na nanghihina sila. Dumating sila doon sa point na kailangan nilang itaas yung kamay nila na nanghihina, tapos yung tuhod nila nanlulupaybay. So, dumating sila doon sa point. And sa verse 13 sabi niya, gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsan ang pilay, kundi ibagkus ay gumaling. Kasi kung hindi nila gagawin yun, yung pinaka-end up nila, magiging lame sila, magiging crippled sila as a believer. Tuluyan silang manghihina, tuluyan silang mapapaliwala. Kaya encourage ng writer yung mga tao na to. Pero yung pinaka-remedy na niya sa verse 11, sabi niya, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit. Disiplina, Every time na nakakaranas yung Kristyano ng panlalamig, panlulupaybay, panghihina, yung pinaka-way ni Lord, disiplina palagi. Disiplina sa anong area, madaming area, sa the way na gamitin mo yung time mo, sa the way na kumain ka, sa the way na i-focus mo yung sarili mo. So, yun yung pinaka-ano ni Lord. Kasi kapag wala yung disiplina, tuluyan kang mapupol dun sa isang bagay na yun. And madami ayaw nila yung disiplina, kaya nangyayari sa kanila, lumalaki na nagiging stubborn, hanggang hindi na sila makorek ni Lord, pero spiritually patay na sila. Kasi nilayuan nila, hindi nila minahal yung disiplina. So siguro, share ko lang this past few, di naman planned, pero palagi yun this past few 3 to 4 months siguro palagi yung binabasa yung Proverbs, pati yung Ecclesiastes. Wala lang, bigla lang parang palagi ako napupunta doon. In a way. So parang yun yung pinaka-main passage. And last Tuesday, nag-attend ako sa meeting namin sa office sa Manila. Kasi may Bible study din kami. Dahil Christian company nga yun. So nag-share yung head namin. And may share siya about obedience. So doon ko nakuha yung word. So yung topic natin is about obedience. So yung another side, disobedience. Pero yun, basta na-share niya lang na in a way, nangyari kasi sa kanya, nandun siya yung head namin sa Bulacan. So parang bigla nagkaroon sila ng command na ilipat siya sa Navotas without telling her na yun yung plano. Bigla na lang nag-email sila. So tapos yun na, sa Navotas na siya. So parang mabigat sa kanya yung nangyari kasi parang unfair siya, gano'n. Hindi siya sinabi. Tapos yung point is mababa yung parang na-evaluate siya, tapos parang hindi siya fit doon sa Bulacan kasi Bulacan yung pinaway sa amin, pinakamalaking project. So ganun. Pero yung na-point out niya is mag-obey siya doon sa bagay na yun. And same sa ating life, kailangan maging willing tayo na i-adapt kung saan tayo ilalagay ni Lord. Whether gusto mo yan or hindi. Kailangan mong mag-obey, di ba?
Kung dati, sanay ka, nagigising ka ng 11 a.m. Pagkali, nag-fasting ka ng morning, hindi ka naman. Pag-gising ng 12, kakain ka na. Pero this time, nilagay ka ni Lord. Kapag-araw ka na, ganito pala yung college. So, kailangan maging willing tayo na mag-adjust, mag-adapt, magbago kung saan tayo ilalagay. Kasi kapag nandun pa rin yung old way mo, ikaw din yung nahihirapan. And even yung mga makakasama mo, kung may makita ka sa mga kasama mo na hindi maayos sa kanila, kailangan maging willing ka din na i-embrace yung bagay na yun. Kasi kung sa tingin mo na lalayuan mo sila or mahirapan ka, kasi gusto mo yung dating way, yung comfort, kapag wala ka nakaharap na in a way na harsh na tao, masaya ka everyday. Pero what if dalhin ka nila sa bagay na yun, sa lugar na yun, ganun yung mga tao. So, kailangan mo siyang i-adapt, kailangan mo mag-obey doon sa place kung nasaan ka. No, yung change, yun yung cycle ng life natin. Palaging nag-iiba yan. Palaging different place, different people yung nakakaharap natin. Pero kung mag-obey tayo doon sa place na yun, kung ano papagawa ng Panginoon sa atin, then doon pa lang tayo mag-grow. Ito yung pinaka parang ng Christian walk natin is obedience. Kapag wala ito, never kang mag-grow as a Christian. Kung stubborn ka, never mo matututunan yung way ni Lord. Never mo maano yung fruit na sinasabi dito na magdudulot siya ng magandang fruit in the future dahil dun sa discipline. Pero yung isang bata na hindi susunod, di ba? Sa isang instruction sa mga bagay-bagay na tinuturo sa kanya, never niya matututunan yung bagay na yun hanggang lumaki siya. Naglalak sa kanya yung bagay na yun. So walang harvest doon, no? Wala siyang makukuha doon. So sabi niya po sa Proverbs 1:23, ito po yung main context. Proverbs 1, chapter 1, verse 23. Sa English. Sabi po ng Panginoon, turn at my rebuke. Surely I will pour out my spirit on you. Ito yung pinaka-good side ng rebuke, no? Kasi minsan, di ba, ayaw makinig kay Lord, kaya gagawin ni Lord, gagawin naman siya ng tao para i-correct ka. Yung mas mahirap minsan yun, di ba? Bakit na lang, ba't hindi na lang kung narinig mo si Lord, nalilig ka kay Lord, agad ka na mag-obey kaysa sa ibang tao pa yung bata pa yung mag-correct sa'yo, di ba? Or pastor mo pa yung mag-correct sa'yo. No, parang, in a way, pwede naman na si Lord na kung alam mo na, kung sinabi na ni Lord, di ba? Agad mo siyang gagawin. Pero may mga bagay na hindi tayo alam ng iba, na nakikita sa atin. And ginagamit sila ni Lord to correct us, no? Pero i-receive mo yun, no? E sabi niya, turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. So kung gusto mo mapuspos, no? Willing ka na i-receive yung correction, willing ka na i-receive yung instruction. I will make my words known to you. The same time na na-feel ka ng Holy Spirit, nire-reveal pa ni Lord, no? Yung salita niya sa atin. Kasi minsan yung impression sa atin, pag nire-reveal tayo, parang makasalanan tayo, di ba? Parang madami tayong nagagawa mali, parang rebelde tayo. Pero si Lord yung nakakaalam sa atin. Alam niya yung way, alam niya yung mga dapat makorek sa atin. Hindi tayo perfect, papunta tayo sa perfection. Alam niya yung mga dapat makorek sa atin. And alam niya yung instruction kung saan tayo pupunta. Para maging maayos tayo. Pero kung hindi natin ito i-embrace, no, parang, hindi, matagal ako namumuhay sa holiness, no, na everyday naman ako nag-pray, nag-meditate ng word, alam ko na yung mga yan, ginagawa ko naman yung mga yan. So kung hindi tayo open sa review, kung hindi tayo open sa correction ng Panginoon, or ng mga tao, di ba yung passage ni David, let the righteous correct me, sabi niya. It will be a smooth way, sabi niya, sa aking ulo, sabi niya.
So, ganun yung pagkakaunawa niya dun sa correction ng righteous na tao. Pero, what if, may nag-correct sa'yo, wala mo yung nag-correct sa'yo, namumuhay naman siya para sa Panginoon. Pero kung parang ayaw siya pakinggan, yung pa-enter pa lang siya sa correction, umaalis ka na. So, nagiging stubborn ka, nagiging matigas yung heart mo. Hindi mo ini-embrace yung correction. Ibig lang sabihin, madami pong kailangan maayos. Pero I pray na magkaroon tayo ng ganong sa puso natin, no? Na maging good effect siya sa atin or maging good yung impression sa atin every time na may nagko-correct sa atin. Lalo na akong kapatid natin sa Panginoon. Pero syempre akong nagko-correct, maiinis lang siya sa'yo. Huwag mo na siyang pakinggan. Anyway, kasi may mga nagko-correct hindi dahil sa love. Nagko-correct sila dahil ayaw nila yung nangyayari. Nawawala sila doon sa comfort nila, naiirita sila, maingay, gano'n. Kaya nagko-correct sila. Pero nag-correct ka dahil mahal mo yung tao. May nakikita kang something sa kanya kapag di niya ginawa itong bagay na ito. Magugulo yung walk niya, magugulo yung gusto ng plano ng Panginoon sa buhay niya. No, compassion siya in a way sa kapatid mo pag kinurek mo siya. So sabi niya sa verse 24, I will make my words known to you, sabi niya. And sa verse 24, because I have called and you refuse. So para to sa mga time and time na kinokorek, time and time, sinistretch ni Lord yung kamay niya sa mga taong to. Pero sabi niya, because I have called and you refuse. Tumawag ako pero di ka nakinig, nag-refuse ka. Ibig sabihin narinig niya pero hindi niya accept yung sinasabi ni Lord. I have stretched out my hand and no one regarded. Verse 25, because you disdain all my counsel and would have none of my rebuke. Siguro basta natin siya sa Tagalog. At dahil ang lahat kong payo ay binalan ninyong saysay. Lahat ng counsel ni Lord para sa'yo walang saysay yun. At ayaw ninyong tanggapin ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. So sabi ni Lord, ako ay tatawa sa inyong kapahamakan sa English. Ito yung in a way sad part, pero ito yung reality sa side ni Lord. No? I will also laugh at your calamity. I-withdraw ni Lord yung compassion niya sa'yo. Kasi time and time, kinokorek ka ni Lord, time and time, may instruction na dapat gawin. Kasi akala natin, pag may nagawa ka ba niya, lalapit ka lang kay Lord, diba? Papatawarin ka niya. Sure, yun, papatawarin ka ni Lord. Pero may level ng stubbornness na si Lord di ka papakinggan kung paulit-ulit na lang. Kaya sabi nga, I will also laugh at your calamity. Tatawanan ka ni Lord. So yung compassion, hindi yan mag-flow sa Kanya. In a way, gagamitin niya ni Lord para matuto ka, no? Para ma-break yung hardness, para ma-break yung... Kasi di ba yung isang tao na pag palaging pinapakitaan ng maganda, in a way, palaging siyang libre, palaging soft yung ano mo sa kanya, hindi mo siya kinokorek. So hindi yan natututo na walang lesson dun sa ganong approach Pero kapag yan, kinurek mo siya, dun pa lang siya mag-grow, no? So ganun din sa atin, si Lord, no? Minsan ninaan natin na, Lord, comfort mo ako ganyan. Pero what if yung way ni Lord is correct ka? Kasi kapag sa comfort, hindi ka mag-grow. So yun yung, sabi niya, tayo, masispare tayo dito kung hindi tayo matigas yung puso natin, o kung hindi matigas yung puso natin, kung yes and amen lang tayo palagi kay Lord. Pero at the same time, warning ko sa atin na pwede tayo mapunta dyan sa ganyang point sa walk natin. Na may gustong pagawa si Lord pero ayaw. Paulit-ulit na sasabihin pero ayaw. May naalaw niya yung calamity na dumating. And sabi niya, I will also laugh at your calamity. I will mock when your terror comes.
So hindi siya mag-show ng any sympathy, no, any compassion sa'yo. Kasi alam mo alam mo yung dapat gawin, pero hindi tayo katulad ng mga baby Christian lang na nagkamali siya. Kasi sinabihan siyang mag-fasting, baby Christian siya, di ba? May kakain mo nga ako sa kanya. So kumain siya. Sa tingin mo walang compassion si Lord sa Christian. Baby siya bago lang siya. Pero tayo na matagal na, no? Nag-grow na, naglalang parang kumbaga sa pig, nakakatakbo ka na, hindi ka na yung gumagapang. So it's time to grow, no? It's time to embrace yung ganitong way sa Christianity. Yung fasting, yung prayer, yung soaking, yung poor tongues. So sabi niya, I will also laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. Especially pagdating sa spiritual, kapag lahat ng doctrine ng holiness, kapag lahat ng doctrine na nasa Bible ayaw mong sundin, ganyan yung mangyayari. I will also laugh at your calamity. Darating yung time na hahayaan, Lord, na mag-ano ka, magdusa ka dyan, ayaw ni Lord na matuto ka dyan sa pagdadaan mo na yan. Sabi niya po sa Hebrews 2:2, and every transgression and disobedience receive a just reward. So lahat ng willful sinning, lahat ng disobedience, receive a just reward. So alam niyo si Saul, di ba? Si King Saul, no? I think yun yung isa sa mga pinakamiserableng na nangyari sa Bible. Sobrang disappointed si Lord sa buhay niya. Kasi inanoint siya, nilagay siya ni Lord sa position. Pero naging stubborn siya. Nag-rebel siya sa Panginoon. Sa instruction ayaw ng Lord. Ano bang sinasabi ni Lord? Patayin lahat yan. Yung mga hayop na yun, wala kang itira. Pero nagtira siya. Simple instruction, di ba? So minsan, inisip natin, simple instruction lang naman kahit di ko na siya gawin, di ba? Okay lang naman. Pero di mo alam, nag-grow sa'yo yung stubbornness every time na di mo siya ginagawa. Nag-grow sa'yo yung nagkakaroon ng corruption sa puso mo every time na hindi tayo nag-obey, no? So sabi niya, when terror comes like a storm and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, sabi ng Panginoon, hindi ka na kapakinggan. So, punta tayo sa Matthew 7:26 to 27. Ito, I believe ito yung specific instruction ng tao na nakakarinig, pinabayuhan, nagbabasa ng Bible, pero hindi na-apply yung word ni Lord. Matthew 7:26 to 27. But everyone who hears the sayings of mine and does not do them, lahat ng makakarinig, pero hindi nila ginagawa, will be like a foolish man who built his house on the sand. So para daw siyang mangmang na tao na nag-build ng bahay sa sand, sa buhanginan. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. I-assess natin yung devotion natin, i-assess natin yung the way na mag-obey tayo sa Panginoon. Sabi niya, everyone who hears these sayings of mine and does not do them, lahat na nakakarinig will be like a foolish man who built his house on the sand. So akala natin kapag di ka nag-obey, akala natin walang mangyayari. Pero actually, nag-build ka na. May binibuild ka na in the future, no? Pero yung binibuild mo, nag-build ka dun sa sand dahil sa disobedience. And makikita mo yung character ng buhangin, di ba? Kapag nag-build ka dyan, malambot yan, di ba? So kapag, sabi niya, the rain descended. So, automatic yun sa buhay ng Kristyano, darating yung bagyo, darating yung pagdaraanan, darating yung testing. Hindi mo yun matatakasan. Or kahit sino tao, yun ba, dumarating yung
yung bagyo, dumarating yung mga destiny dahil sa consequence. Di ba naman sa ating mga Kristyano na nagpapatuloy sa Panginoon kasi gusto ni Lord na i-test yung faith natin. Pero automatic yung darating. Hindi mo yan parang sasabihin, Lord, stop na muna. Minsan, papasok ka sa school na lahat parang maging sa'yo, or minsan, papasok ka sa trabaho mo lang parang yung manager mo bad trip sa'yo. So anyway, or madaming time na itetest yung faith natin each day. So imagine mo yung isang building na naka sa sand. So habang minemeditate ko to, actually parang nag-pour out siya sa akin nung Wednesday. So yung mga Kristiyano na to, sila yung nagbi-build sa sand. So tawagin natin sila sand builder in a way. So nagbi-build sila sa sand. Kasi yung sand, kapag nag-build ka dyan, hindi ka mahuhod ng sand. Diba? Try mo yung, minsan nga, pag nasa kumunoy ba yun, pag nag-ano ka doon, diretso ka lang, diba? Or kapag nagkaroon na, try mo i-ano yung sarili mo dun sa malambot na buhangin. So parang dinababa ka niya. So gano'n siya, hindi ka niya kayang i-hold. Tapos kapag dumating yung tempest, dahil hindi ka niya kayang i-hold, magpo-fall ka. So gano'n yung pag-build ng mga Kristiyano na to, yung nag-build silang, may binibid silang mga bagay na hindi sila kayang i-hold in the future. Kapag dumating yung bagyo, kapag dumating yung sakuna, kapag dumating yung testing. So sinasundan nila yung sarili nila doon sa mga temporary things, doon sa mga bagay na yun. And in the end, walang assurance. No? Kaya sinabi ni Lord yung mga nakikinig sa Kanya. Kasi yung way ni Lord, para sa ikabubuti natin, di ba? Yung way ni Lord, kapag tinuwa ka niya, instruct ka niya, huwag mong gawin to, or mag-spend ka pa ng time sa prayers or sa Word of God. Para sa atin yun, kasi binugrow tayo ni Lord, binibuild tayo ni Lord. Pero pag nag-refuse ka dun sa bagay na yun, naging focus ka sa mga makamudong bagay, sana makuha ko ng bagay na to, sana ganito na ako, sana may ganito ako. So mas naging earthly yung isip natin, imbes na maging heavenly mindset tayo. Then actually, binibuild natin yung sarili natin dun sa sand. No? May mga ibang tao masyado sa focus sa marriage, sa love life, kasi tumatanda na, ganito. Pero nakalimutan nila mag-serve sa Panginoon, nakalimutan na nila yung pinaka-essence ba tayo dito sa earth, hindi naman para mag-asawa, hindi naman para magkaroon ng happy family, swimming pool. hindi naman gano'n, di ba? Ano yung essence ba tayo dito? Para ma-reach out yung mga hindi na nakakilala sa Panginoon. Para dalhin ka ni Lord dun sa calling mo, dalhin ka ni Lord dun sa mag-glorify si Lord sa buhay mo. Sabi nila, kapag makukuha ko itong tao na to, magiging masaya ako, gano'n. Pero nakalimutan na nila na dapat mas maging spiritual tayo, di ba? And kapag nakuha itong material na bagay na to, itong bahay na to, itong house na to, itong sasakyan na to, kapag naging ganito na ako, or kapag nag-abroad na ako, di ba? Kapag nakuha ko itong position na to, yung degree na to, may maganda akong trabaho, mataasisweldo ko. So parang nandun na yung okay na sila Kristiyano. Pero nakakalimutan natin minsan, no? Yung paano ba nag-start yung Christianity. No? Sa Book of Acts, pag binasa mo yun, binibenta nila yung bahay nila, university sila, wala silang maayos na place para mag-gather sila. Wala silang degree, wala silang pinag-aralan. Pero sobrang nalugod si Lord sa kanila. So ano yung path na pipiliin mo, di ba? Ma-achieve itong mga bagay na to. In a way, walang mali sa mga bagay na yan, no? Kasi magpo-flow yan kapag nalulugod si Lord sa'yo. And kapag part ng calling mo, magpo-flow yung mga bagay na yan. Pero kapag nilagay mo yung heart mo doon, binibuild mo sarili mo sa sand. Hindi ka dumahala ka doon sa way ni Lord na sana mag-grow ka, na yung mind mo sana hindi nakatuon sa mga bagay na yan. Sana yung mind mo nakatuon doon sa paano mawin yung mga tao sa paligid mo, paano mawin yung family mo.
Or baka yung calling mo pala, maging preacher ka, gusto nyo mag-spend ka ng time sa kakabasa ng Word of God. Pero hanggang ngayon, nakikiusap pa rin si Lord sa'yo kasi nakontento ka dun sa ganong way, hindi ba yung pangarap mo? So I pray maging clear siya sa atin. No? And darating yung time, no, what if yung mga bagay na yun, yung pinupursu mo, no, hindi mangyari, di ba? What if yung gusto mong tao, hindi ba daw yun para sa'yo, di ba? Yun, yung when the rain descended, when the tempest come, nakasandal ka doon sa bagay na hindi ka kaya i-hold. Nakasandal ka doon sa bagay na hindi ka kaya panghawakan. Kaya, tuluyan ka masisira. Sabi niya po sa Jeremiah 2, verse 13 sa RTPB. Sabi dito, 2 ang kasalanan ng aking bayan, pinalaguran nila ako. Ako na bukal na nagbibigay buhay, at tumuhukay sila ng mga balon. Ngunit, mga balong butas na walang naiibong tubig. So sabi niya, ito yung 2 kasalanan nila na pinalaguran na sa Lord. Pero yung number 2, sabi niya, humukay sila ng mga balon. Ngunit mga balong butas na walang naiibong tubig. And, pwede tayong ma-fall doon sa ganung snare ng kalaban. Umalis ka doon sa presence ni Lord. Hindi mo naman automatic na hindi ka na nag-church, hindi ka nag-ano. Pero nag-church ka pa rin naman, kaso wala kang devotion. Ngayon, umukay ka ng sarili mong balon. Sa tingin mo, ito yung source mo. Yung mga pangarap mo, ito yung source mo. Pag nagkaroon ako ng ganito, magiging masaya ako. Pag nagkaroon ng ganito, magiging okay na ako. So, naghukay ka na sarili mong source. Pero sabi niya, yung balon na yun, butas siya. Hindi ka nasasatisfy. Tumatagos lang. Tumatagos lang yung gusto mo, tumatagos lang yung desire mo. At the end of the day, mapapagod ka, no? Kasi umalis ka dun sa gusto ni Lord para sa'yo. Umalis ka dun sa simple ka lang sana, di ba? What if, parang, what if alisin ka ni Lord ng trabaho, di ba? So, anong meron dun? Kung kasama mo naman si Lord. Pero yun, sa atin naghukay sila ng sarili nilang balon. Gusto mo yung posisyon na to, sana maging ganito ako, sana makuha ko itong bagay na to. So, pinipreach ko to in a way kasi nakaka-relate ako personally sa sarili ko, no? Kasi 3 years nag-serve sa church as nagtrabaho. After na parang pinakawalang ibon. Kasi na-open ako sa career, na-open ako sa pwede ko ma-achieve. Pero nakita ko sa sarili ko, sobrang everyday parang tumatakbo, parang sobrang bilis ng takbo. Parang ang dami kong gustong ma-achieve. Dito, yan ako ng Panginoon, ni-stop ako ng Panginoon. So, sabi doon, naghukay sila. Pero yun, walang satisfaction, walang. So, anything na nasa puso natin na baka nag-i-expect ka sa bagay na yan. Minsan, masyadong immature, no? Tayo sa pagtingin sa will ni Lord. Paano natin siya i-assess? Dahil naramdaman mo siya sa puso mo, dahil maganda siya sa mata mo, dahil naisip mo siya palagi, will na siya ni Lord. Dahil fit siya sa'yo, will na siya ni Lord. So masyadong mababaw minsan. Pero actually, hindi natin namamalayan yung bagay na nilalayo tayo sa Panginoon, nilalayo tayo sa presence ni Lord. So yung mga builders na to, yung mga sand builders na to, binibuild nila sila dun sa vanity, dun sa lupa na hindi sila kayang i-hold. Nagsasend sila ng effort, ng time, ng energy dun sa something na hindi magpa-profit sa kanila. So actually, para siyang same siya dun sa sinasabi sa Ecclesiastes na naghahabol sa hangin, di ba? Kahit habulin mo yung hangin, tawis na tawis ka na, pero di mo pala siya maahawakan. So ganun yung
Ganun yung buhay ng isang tao na may sarili siyang gusto. Wala doon sa will ni Lord, wala doon sa timing ni Lord. Sabi niya sa Hosea 12 verse 1, Hosea 12 verse 1, Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind. So araw-araw, pinifeed siya ng hangin, ng vanity. Kung babasa yung wind, pag binasa mo yung Book of Ecclesiastes, about siya sa vanity, parang paghahabol sa hangin. Sabi niya, walang kabuluhan. Kaya, nasabi ko nga na-share ko nga nung last time sa mga kasama ko, nasabi ko, yung writer ng Ecclesiastes, I think naranasan niya na lahat. Pero yung pinaka-naging conclusion niya, walang kabuluhan yung lahat. Parang napagod siya sa lahat ng bagay na yun. Sa paghahabol niya sa mga bagay na yun. Do you think si Ace, maraming pangarap si Ace, pero yung life niya hanggang 24 lang. Si Tita Chona, marami siyang gustong bilhin, pero di niya nabilin, di ba? So, who knows tayo? Marami yung pangarap ngayon. Gusto ni Lord, hanggang answer ka na. Huwag naman sana. Pero sabi niya, Ephraim feeds on the wind. So, alam mo yun, kapag yung will ni Lord, kapag will ni Lord yung isang bagay, kusayang mag-flow. Kusayang mag-flow, kusayang mabibigay sa'yo, kusayang light yan, ano yan, walang conflict dyan. Hindi siya mabigat, no? Hindi siya parang pinipilit mo sarili mo, sinisingit mo sarili mo na makuha yung bagay yan. May timing si Lord, no? Kung will siya ni Lord, siya yung gagalaw doon sa bagay ngayon. May sinasabi naman ng iba na will ni Lord, pero madaming adversary. Tama yun sa gospel. Adversary, no? Kapag pinreach mo yung, may open door dyan, madaming gustong harangan yung pag-preach ng Word of God. Pero sa mga personal, natin, kapag will ni Lord na magkaroon ng trabaho, may timing si Lord sa na yan, ilang beses ko nang napatunayan, alam ko sa inyo din, pagdating sa trabaho, biglang may open door. Mabilis lang yung process, no? Hindi mo kailangan magmakaawa, hindi mo kailangan mag-take pa ng another course para makapasok sa na yan. So, pag will siya ni Lord, mabilis lang, no? Dahil lang siya kasi si Lord mismo yung nag-set ng time na yun para mag-enter ka doon sa bagay na yun. Kailangan mo lang maghintay. So sabi niya, Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind. So ano yung mga pinupurso natin ngayon, no? Siguro alam mo, may calling ka sa bagay niya, pero what if hindi pa time para gawin yung bagay na yan? What if ito muna yung pinapagawa ni Lord sa'yo, huwag ka muna dyan sa bagay na yan? So walang masama na na-excite ka doon sa bagay na yun, pero every step of the way, i-acknowledge mo si Lord, no? And paraging may timing. Yung testimony nga ni Kuya Mark na nag-Korean. Pero yung ano niya, tinestify ni sa kanya na, ay tinrapisay ni sa kanya, 5 years yung expansion bago siya makapunta doon sa place na yun. So what if na-excite siya agad? Ayusin ko na yung pagkasabi, ayusin ko na yung pero yung pala ni Lord is 5 years, di ba? So same sa atin, no? May iset aside mo siya kung may leading sa'yo si Lord sa bagay na yun, pero nakikita mo, alam mo sa heart mo na hindi pa naman, diligan mo lang siya sa panalangin mo. Huwag kang parang nakatuon doon yung attention mo, nakatuon doon lahat ng affection mo. Kung makikita mo sa rin, parang nag-aano ka na sa wind, no? Parang pinifeed mo yung sarili mo everyday doon sa bagay na yun. So, yun yung pinaka-worst, parang danger kapag natuon yung pansin natin, no? Para tayong sun builders, para tayong nag-chase after the wind. And yung effect nun, nag-give tayo ng less priority sa spiritual na bagay. Hindi na tayo nakakapag-attend ng prayer meeting, hindi na tayo interesado sa mga move ni Lord sa church. And yung worst thing doon, yung parang yung devotion mo, parang na lang parang naghihilamos na lang. Alam mo yun, yung hindi ka na nakasok totally sa Word of God, sa prayer. Alam mo, hilamos na lang, yung mukha mo na lang. Okay ka na, 2 verse.
Okay ka sa dalawang verse, tapos dalawang worship. Tapos yung worship na yun, naliligo ka pa. So, tapos okay ka na, lalabas ka na. So parang hilamos na lang siya, no? Hindi na siya yung isa-set aside yung sarili mo. Ayoko na sila makita kasi pray ako, magdi-devotion ako, aaralin yung Word of God. Pero ba't ba nagkaroon? Kasi iba yung focus natin, yung energy natin, yung binibigay natin doon sa mga bagay na yun. Kaya yung naging result, mas konti yung binigay natin sa Panginoon. Mas more on sa sarili mo, sa desire mo, sa interest mo, sa gusto mo, sa pangarap mo. Pero kapag inuna natin yung Panginoon, sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. And all these things, lahat na lang mag-a-add sa'yo, no? So, those kind of people, yun, walang assurance in the end. Walang assurance in the end kung ipo-focus mo sa sarili mo sa mga bagay na hindi naman naglalas, kahit maganda pa yan. Pero hintayin natin si Lord na siya na lang. Hintayin natin si Lord na siya na lang magdadala sa'yo doon. Siya na lang yung kikilos pagdating ko sa bagay na doon. Sa bagay na yun. Kasi palaging perfect yung timing ni Lord. And kapag nangyari yun, magre-rejoice ka lang. So sometimes yung gustong source nung tao, yung ginawa nilang balon, nung ginawa yung gusto nilang way, kung saan nag-aagal minsan yung laman nila, yung gusto nila doctrine kasi kinikiliti nila yung nakikiliti yung laman, gusto nila yung ganung preaching kasi nag-aagal dun sa desire niya. So ayaw nila yung way ni Lord, no? Kasi sa way ni Lord mahirap, madaming sacrifice. So gusto nila ma-sugar fed, alam mo yun, yung matamis lang. Yung matamis na salita, di tatamaan yung pride mo, ano? Ayaw mo pa-correct. Ayaw makarinig ng correction, no? Yung church na yan, puro ganyan sinasabi nila. Ayaw nila marinig yung kasi carnal yung gusto nila. Yung basic yung gusto nila, ayaw nila yung malalim. Ayaw nilang matamaan yung pride nila. So, kontento sila doon sa ganong doctrine, kontento sila sa ganong way, kontento sila doon sa prosperity, magkakakotsi ka pala, magkakabahay ka, yung mga ganon. Pero kapag dumating yung tempest, kapag dumating yung bagyo, ito yung mga tao na walang peace, ito yung mga tao na confused, ito yung mga tao na nagkakaroon ng bitterness sa puso nila kasi hindi sila ready, wala silang foundation, walang bagay na nag-hold sa kanila. So I believe if really Lord yung isang bagay, no? Kasama mo si Lord doon. And kahit mag-rise, no, yung whole nation, sabihin na natin, hindi sila magpe-prevail. So yung time ni Jesus, di ba, pinapatay lahat ng lalaki. Sa time ni Moses, nung baby sila, pinapatay din sila. Si Peter, papatay na siya. Even the whole nation nag-rise against sa kanila, pero buhay pa rin sila. Kasi will ni Lord na ma-deliver sila, will ni Lord na mapunta sila doon sa calling ng Panginoon. Pero kung hindi will ni Lord yung isang bagay, kahit anong gawin natin effort, walang fruit dyan. Kahit bigyan mo na yung time mo, bigyan mo na lahat, resources mo, hindi yung mangyayari kasi hindi siya will ni Lord. So basahin natin ulit sa Matthew 7:27. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Great was its fall. So the only reason is yung disobedience. Hindi sila nag-hearken, hindi sila nakinig, pinurso nila yung sarili nilang gusto, pinurso nila yung sarili nilang way, pinurso nila yung gusto ng laman nila, nag-agree sila sa lahat ng mga bagay na yun. Sabi na po sa Proverbs 29 verse 1, he that being often reproved harden his neck. Proverbs 31 verse 1, 29 verse 1.
Sabi niya, he who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed and doubt without remedy. Walang remedy. Suddenly, sudden. When tempest came, when tempest come, sudden fall, sudden yung pagkakadestroy nila. Walang remedy kasi madaming mercy, madaming pagkakataon ng binigay ng Panginoon sa kanila para ayusin, para itama yung dapat na tama. Pero gusto pa rin nila yung ganong way, gusto pa rin nila yung ganong feeling, no? Ang sabi doon, bigla na lang, no? Madidestroy sila. So, balikan pa rin yung context kanina sa Proverbs 1:28 to 29. Sabi niya, Proverbs 1:28. So, ulitin natin siguro sa verse 26. Sabi niya, I will also laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Ayaw nila yung knowledge, ayaw nila yung instruction. E sabi doon, did not choose the fear of the Lord. So, conclusion, hindi pa ako tapos, pero conclusion ng, yung pinaka-conclusion, bakit nagdi-disobey yung Kristiyano, bakit nagdi-disobey tayo, no? Dahil wala tayong fear ni Lord. Maybe yung level niya, konti lang, matatawa ka ng mga level kapag major na yung mangyayari. Pero yung mga small things, hindi tayo masyadong sensitive. Pero yung mga stubborn talaga, ayaw talaga nilang sumunod dahil talaga nilang ganung way. Pero kinoconfess pa rin nilang mahal nila si Lord. So, hindi ako naniniwala. So, the only reason dahil walang fear ni Lord kung bakit nahirap i-obey yung isang bagay, kulang yung takot natin sa Panginoon. Kulang yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Sabi niya po sa Hebrews 11:7, example ng sumunod sa Panginoon. Sabi niya, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his family. So dahil doon sa godly fear, no? Dahil doon sa binarning na siya ni Lord na ganito yung mangyayari. Sabi doon, he was moved with godly fear. No, every time na nagdi-disobey tayo, no? Hindi walang effect yung fear ni Lord sa puso natin. Pero every time na nag-obey tayo, every time na kapag may nakita ang Kristiyano na sinusunod yung Panginoon, kapag may nakita ang Kristiyano na nag-grow dahil sa kaka-obey niya sa Panginoon, then I believe matindi yung fear of God sa Kanya. Sabi doon, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. Nag-move sa Kanya yung godly fear. Si Lord yung nagsabi, prepare an ark for the saving of His household. Alam niyo yung warning na mangyayari. Alam niyo yung word na sinabi ni Lord. Pinakita sa Kanya. So, ginawa niya, nag-prepare siya ng ark, which He condemned the world and became there the righteousness which is according to faith. And according sa study, wala siyang specific year kung gaano katagal yung pag-build niya ng ark. Pero it's either 120 years, 50 years to 120 years. Ganong time, ganong katagal yung pag-build niya ng ark. Consistent, no? Dahil sa obedience niya. Pero anong nangyari nung bumagyo, di ba? Anong nangyari kay Noah nung bumagyo? Siya lang yung family niya, siya lang yung okay, siya lang yung maayos, sa maayos na kalagayan. Lahat na judge.
So, at the same time, sa atin, ganun, no? Kung hindi tayo namumove with godly fear, hindi tayo mag-obey. Kung hindi tayo namumove ng fear of God, no? Madali lang sa atin na mag-subay, madali lang sa atin mag-compromise, madali lang sa atin na hindi prioritize yung mga bagay na makakalabot sa Panginoon. Kasi walang nag-move sa atin. Wala tayong takot. Pero yung pinaka-assurance natin, every time na ginagawa mo yung best mo kasi nire-respeto mo si Lord, ino-honor mo si Lord. Every time na nag-obey ka, magiging katulad tayo ng sa time ni Noah. No? May nag-prepare siya ng ark. Nung dumating yung bagyo, siya lang yung maayos, no? Siya lang yung steadfast, siya lang yung na-spare, yung family niya. So, same sa atin. Dumating na lahat ng bagyo dyan, dumating lahat ng problema dyan. Pero dahil na-obey mo si Lord sa mga small things, darating yung time na ikaw yung naiiwang matatag. Dahil sa obedience. So, another example po si Caleb sa Numbers 14 verse 24. But my servant Caleb, Numbers 14 verse 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him, sabi ng Panginoon, has followed me fully. So may ibang spirit sa kanya. Same kay Noah, di ba, sa time niya, when lahat ng bagay, lahat ng tao, ginagawa na yung gusto nang gawin. Nag-inom sila dyan, nagmumura sila dyan, pinafollow nila yung desire nila dyan. Pero itong si Noah, dahil sa fear of God sa kanya, nagbibuild siya. Tinatawanan siya. May ibang leading sa kanya, may ibang passion sa kanya, may ibang spirit sa kanya. Same kay Caleb. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him. Hindi siya katulad ng iba na sakto lang, hindi siya katulad ng iba na normal na way na ginagawa nila. Nag-flow lang. May kakaiba sa kanya, hindi siya nag-flow dun sa nakikita niya. Because he has a different spirit and has followed me fully. Sabi Lord, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. So dadali siya ni Lord sa bagay. Si Lord, dinala ni Lord si Noah dun sa large place. Dinala ni Lord ni Lord si Caleb dun sa large place because of their obedience sa Panginoon. And even yung time ng testing dumating, nandun sila, matibay sila. Dahil sa obedience, dahil sa fear nila sa Panginoon. So yung basahin ulit natin yung Proverbs 1:26 ay 25. Sabi niya, verse 24. Sabi niya, because I have called and you refuse, I have stretched out my hand, no one regarded. 25. Because you disdain all my counsel and would have none of my rebuke. I will also laugh at your calamity and I will mock when your terror comes. At verse 27. When your terror comes like a storm. Darating siya. The same time, yung passage kanina sa Matthew 7, when the rain descended, expecting darating siya. Every believer darating siya. Pero tayo mga believer, we will be tested. Parang expect siya ni Lord, di ba? Sabi doon sa passage sa Matthew 7, when you fast, so expect ni Lord na gagawin mo siya. Pero pagdating naman sa problema, automatic, darating siya. When your terror comes like a storm. Ito sa mga stubborn, sa mga nagdidisobey sa Panginoon. Pero sa mga believer din, yung house na nabuild sa rock, automatic darating yung baha, darating yung testing sa life nila. And sudden destruction yung mangyayari. So, I think na-experience ko yung bagyo kasi last time. Basta may meeting sa akin na umuwi. So, pag step ko dun sa
pagbaba ko sa elevator sa trabaho na paglabas ko sa building, nag-isip na ako sa nauwi, sa Bulacan o sa Pampanga. Pero strong sa heart ko na umuwi sa Pampanga. Pero Tuesday pa lang naman yun, so inisip ko masyadong maaga kung uwi ako. Kasi meron pang Wednesday, Friday. So hanggang ngayon hindi pa ako pumunta sa hindi nila alam na sa Pampanga. So umuwi ako. Pag uwi ko, kinabukasan Wednesday, tapos, so nagtatrabaho lang ako sa bahay, then yung mama ko umalis. Tapos, nagpapasans lang ako, tapos biglang umulan na malakas. Sobrang bilis. Siguro, di ko lang malamang, ilang kanta lang yun na pinapasans ko. Tapos, pagkalabas ko, parang swimming pool na sa labas namin. Lumulutang na yung mga kaldero, pati mga batya. So, nag-overflow yung sala. Pero, doon ko na-realize, doon sa sudden tempest, sa sudden distraction, sa ganong minutes, ganun na yung distraction na natamo niya sa bahay. No, hindi ka i-spare, no? Kung wala kang foundation, na maayos, at the same time, ganun sa life ng walk natin sa Panginoon, kung hindi ka founded, hindi ka mas-spare, no? Kung yung sarili mo sinasabdan mo sa mga material na bagay, kung yung sarili mo sinasabdan mo sa mga tao na gusto mong mag-comfort sa'yo, kung yung sarili mo sinasabdan mo sa mga bagay na hindi ka mag-hold kapag dumating yung tempest, hindi ka mag-spare. So we will be tested. And may judgment yung believer. We will be tested by our works. We will be tested sa buhay na papamuhay natin dito sa mundo. Sabi niya sa 1 Corinthians 3 verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. So itong si Paul, nagbibuild din siya. No? Sabi niya, I have laid the foundation and another builds on it. And may iba ding nag-build doon sa foundation na yun. But let each one take heed how he builds on it. Pero sabi niya, mag-take heed siya paano siya nag-build. Sabi niya sa verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So wala nang ibang pwede pang mag-build. Kasi may build na si Lord, no? Pero sabi niya, mag-take it ka kasi baka mali yung ma-build mo. No? So this is about doctrine, no? Pero kung nire-relate natin siya sa work natin, sa ginagawa natin, we can build something na wala sa plano ni Lord. Pwede kang mag-build sa family mo, pwede kang mag-build sa future mo, pwede kang mag-build sa personal na gusto mo, na wala sa will ni Lord. For no other foundation can no man lay that which is laid, which is Jesus Christ. And sabi now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. Kung magbibuild ka ng gold, it speaks about devotion. Puro yan, na kahit sunugin mo, matunaw man yan, gold pa rin siya. Silver, ganun din. Precious stone, ganun din. Pero yung wood, pag sinunog yan, magiging abo yan. Yung hay, same din. Yung stubble, same din. Mawawala sila. Now, inanong ng passage na to, ano yung binibuild mo? Yung binibuild mo ba, gold ba yan? Pure gold ba yan? Hindi mo heard. Yung binibuild mo, silver ba yan? Gawa ba yan sa silver, sa precious stone, sa wood, sa hay, sa stubble? Pero sabi, every man's work shall be made manifest. Lahat ng trabaho ng every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. The fire shall try every man's work, what sort it is. So kapag na-test yung bagay na yan, so lahat po tayo na haharap sa judgment seat. May judgment, dalawang judgment sa Great White Throne, pangalawa yung sa judgment ng believer. And sinasabi dito, kasi yung basahin natin siyang buo. Revealed by fire, we test each other's man, what sort is the verse. Sige po. If anyone
work which he has built on it endures, he will receive a reward. Verse 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, as so as through fire. Sa verse, do you not know? Ay, 15 na lang. So, lahat tayo, may passage doon, hindi ko lang nasulat, na we will all sit at the judgment seat of Christ. Lahat ng believer. And yung lahat ng work natin dito, marireveal by fire. Gold ba yan? Pure ba yan? Yung devotion na yan? Yung work mo, trabaho sa Panginoon? Silver ba yan? Or precious stones ba yan? Or nasusunog lang yan? Kapag dumaan yan sa apoy, wala. Mali kasi yung pinuro mo, mali kasi yung motibo mo, mali kasi yung intention mo ba't mo binili yung bagay na yan. So lahat dadaan sa apoy, no? And even yung pag-a-attend natin, even yung pag-church natin, every man's work shall be revealed by fire. Lahat ng preaching mo, sa buong buhay mo, di ba? Dadaan sa apoy. Lahat ng ginawa mo mabuti, dadaan sa apoy. Nasabi doon, it will be revealed by fire. So, hindi tayo nagsiserve, di ba? Hindi tayo nag-a-attend para sa tao. Ako personally, ito yung sa heart ko since dati pa. Since nag-start ako mag-church, nag-start ako makilala si Lord. Alam ko sa sarili ko na accountable ako, no? Sa time ko, sa opportunity na binibigay ni Lord sa akin. Kasi aware ako dito sa judgment ng believer. Masisave ka ako, di ka mapupunta sa impyerno. Kasi mahal mo si Lord. Mahal na mahal mo si Lord, di ba? Nag-obey ka sa Panginoon. Pero even yung work natin, at the same time, matatest pa rin siya. Baka nag-serve ka pala, galit ka, di ba? Baka nag-serve ka pala, may iba mong intention ka. Or nag-preach ka kasi gusto mong may makalamig sa'yo. So every work, no, matetest what sort it is. So ako sa heart ko, I believe, no, yung major thing na ba't ko siya ginagawa, yung pag-attend, hanggat maaari na may opportunity. Kung meron ng major thing na pwede ko makontribute sa church, ito yung pag-attend ng prayer meeting. Pati fasting, no? Congregation. Kasi move ni Lord to sa church. Ito lang yung way na pwede makapag-move si Lord sa mundo sa pamamagitan ng church niya. Kasi wala nang ibang aasahan si Lord. Kung hindi yung church niya, yung intercession ng church niya, yung devotion ng church niya. And ayoko dumating dun sa point na tatanungin ako ni Lord na hindi mo ginawa yung bagay na yun. Madami kang time, madami kang opportunity, madami kang paraan para gawin, but hindi mo gagawin yung bagay na yun. And who knows sino yung nandoon sa judgment na yun, sino yung makakasama na, sino yung makaka-witness na yun. Okay lang sana kung si Lord lang, di ba? Pero what if nandun yung mga kasama natin, nandun si Dave, nandun si Dito Chona, nandun yung mga nauna sa atin. Witness sila paano ma-judge yung work natin. No? And ayaw mong dumating dun sa point na re-regret mo, no? Kung sana nag-sacrifice ako, no? Kung sana yung puso ko hindi siya naging divided pagdating sa leading ni Lord sa church. Kung sana yung nag-stand ako kasama yung mga kasama ko. Kung sana binaypass ko, no? Yung aloofness. Kung sana mas-embrace ko yung mga kapatid ko para nag-stand kami together. Kaya sana sa nakastock tayo sa good old wine na gusto mo yung dati kasi mas better siya. Yung dating naranasan natin, yung dating meron sa church. So na-stock ka dun sa past when it pero sa totoo lang, the Lord can restore us, no? If we are willing to submit. Pero one thing na hindi natin makatatakasan yung we will go through that judgment. And those who are built, no, on the rock, yung mga na-build
sa devotion nila na kahit madalas, mag-isa sila, kahit madalas, walang nag-appreciate dun sa bagay na ginagawa nila para sa Panginoon. Itong mga tao na to, they are different people, no? Kaya nang mabuhay mag-isa, no? Pero punong-puno pa rin sila ng joy, no? Hindi sila naghahangad, kahit walang position, no? Without any material things. Wala silang plano at all, naghihintay lang sila sa papagawa ni Lord. Hindi sila after kung anong pwede nilang ma-achieve sa mundo. So one example, si Elijah, and malapit na rin po ako matapos. Nung dumaan siya dun sa testing, nung dumaan siya dun sa pagpupuro sa kanya, sa 1 Kings 19:4, so sobrang madalas pinupoint out tong passage na to. Pinipreach. 1 Kings 19, verse 4. Sabi niya dito, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, "It's enough now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." So dumaan siya doon sa apoy, no? And ganito yung nangyari kay Elijah. So sinasabi ng iba na depressed daw siya, which I don't believe na na-depress siya. No? I think na-disappoint siya sa sarili niya, no? Kasi kino-compare niya sarili niya sa mga fathers niya. Kasi sa situation niya ngayon, babae yung nag-ahabol sa kanya. Parang I think sa sarili niya, wala siyang magawa. Kaya sabi niya, Lord, parang wala akong kabuluhan, parang wala akong saysay. Parang di niya mapakita sa Panginoon na kaya niya makonquer yung mga tao na to, yung mga... Kasi after victory nangyari, di ba? Pero ngayon siya naman yung tumatakbo. Siguro kinocompare niya sarili niya, kina David, kina Abraham, itong mga to, sobrang victorious nila, hindi sila nag-surrender. Pero ako, Lord, sobrang nandit siya sa sarili niya. Sabi niya, Lord, take my life, for I am not better than my fathers. So, kapag dumaan ka, no, may ganyan ba tayong puso, no? Kapag dumaan tayo sa testing, no? May ganyan ba tayong puso na, Lord, kung saan may magagawa pa ako para sa'yo? Yung iba, tinitake nila ito as a depression, no? Where in reality, that sila, parang nainkala sila dito pag na sila. Pero yung pinaka-fruit lang naman daw sila nadidepress kasi hindi nila sinusunod si Lord. May mga consequence sa lahat ng action nila, kaya nagpapatong-patong sa kanila. Confuse sila, nadidepress sila. Pero si Elijah, hindi siya nagdidisobey kay Lord. Gusto niyang gawin yung kaya niyang gawin para sa Panginoon. And I pray magkaroon tayo ng ganong heart obedience, no? I'm not better than my father, sabi niya. Pero after nun, di ba pinakain siya ni Lord? Nagkari siya ni Lord. After nun, nagtuloy-tuloy yung calling niya. Then, kinuha na siya ni Lord. So, victorious yung life niya, no? Wala siya dun sa darkness, wala siya dun sa nahihirapan, dun sa parang ayaw niya nang gumalaw. Pero may gusto siyang gawin sa Panginoon kung kaya niya lang. No? Pero parang nakikita niya kung wala na siyang kayang gawin, Lord, kunin mo na lang ako. Ang sabi ako sa last passage sa Job 23, verse 10 to 12. Job 23, verse 10 to 12. But He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. And I pray maybe you receive this verse. My foot has held fast to His steps. I have kept His way and not turned aside. I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my necessary food. Sa Tagalog po siguro. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Lubos na sumunod sa kanyang mga hakbang ang mga paa ko. So masasabi ba natin sa sarili natin yan, Lord? Lubos na sumunod yung mga paa ko sa gusto mo, para sa akin.
Ang kanyang landas ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Yung landas na gusto nila para sa atin, sa niya, sobrang niyang iningatan. Kapag nakikita niya yung sarili niyang mag-i-error siya kapag yung mga bagay na ito, umaano siya dun sa ganung tendency. So, iningatan niya. Eh, sabi niya, ako hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Eh, sabi sa English, more than my necessary food. Sabi. Si Lord, pray na natin. Hindi, last pa rin siya. Mag-pray na natin. Sige po, let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord. Give you praise, give you glory, God. Lord, you will comfort us, God, when you tested us. Lord, when this tempest come, Father, we are not those, Lord God, who build on the sand, Lord God. Father, purify our motives, Lord God. Help us, Lord God, not to grasp, Lord God, on the wind, Lord God. Help us, Lord God, not to feed, Lord God, on the wind, Lord God. Help us to pursue you, Lord. Help us to love you more, God. Help us, Lord God, to esteem your word, God, more than our necessary food, Lord God. Help us, Lord God. Increase you po, Lord, yung fear of the Lord sa puso namin, Panginoon. Just like Noah, Lord God, he obeyed, Lord God. Lord, help us not to harden our heart, Lord God. Help us not to harden our neck, O God. Help us not to disobey, O God. Father, have mercy on your people, Lord God. Have mercy, Lord God, on your church, Lord. Forgive your people, Lord God, for hardness. Forgive your people, Lord God, for pursuing, Lord God, this earthly matter, Lord God, these earthly things, Lord God. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Lord God. Purify us. Purify me, Lord. Lord, be thou our vision, O God. Father, give us, Lord God, the revelation of God. Lord, give us, Lord God, the revelation of holiness, Lord. Enlighten our path, Lord God, our way, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Lord, pour your fire in our hearts, pour your vision in our hearts, O God. Lord God, every tendency, Lord God, of disobedience, Lord God, every tendency, Father, of carnality, Lord God, of choosing, Lord God, the wrong decision, Lord, I break it, I destroy it, in Jesus' name. Father, fill us, Lord, give us joy, Lord God, in obeying you, Lord God. Give us more work, Lord God, to do, Lord, that we're kingdom, God. Bless the work of our hands, O Lord. Lord, break every stubbornness in our hearts, Lord God. Lord, every wandering thoughts, Lord God. Every wandering desire, Father, everything, Lord. Destroy it, O God, in Jesus' name. Your presence, oh God,
They're crucifying the flesh. They're crucifying the flesh. So more crucify the flesh. Enlighten your lamp, O God, Ramanasya, Thy Lord God,
Lord, we remember you, Lord God, as we partake the communion, Lord God. We say, we think of your body, Lord God, that was broken, that was pierced, Lord God. For it is impossible, Lord God, for the blood of bulls and goats, Lord God, to justify us, Lord God, to purify us from our sins, God. But it takes, Lord God, your obedience, Lord God, for us to be saved, Lord. Thank you for dying on the cross, Lord God. Thank you for taking away, Lord God, all this filthy rags, Lord God, in ourselves, Lord God, in our character, Lord God. Thank you, Lord God, for taking away, Lord God, the reproach, Lord God, in your church, Lord God. Thank you, Lord God, for vindicating us, God. Lord, as we partake, Lord God, this bread, Lord, we acknowledge you, Lord. We remember you, Lord God. Lord, we think, Lord God, of your body, Lord. Your church, Lord. Forgive your body, Lord God. For strife, Lord. For division, God. Forgive your body, Lord. Forgive your body, Lord God. For not being united, Lord God. Father, I pray, Lord God. Restore the body of Christ, Lord. Lord, we forgive anyone, God. Forgive, Lord God. Anyone who hurt us, Lord. Anyone, Lord God, who betrayed us, Lord God. Anyone, Lord God, who caused pain, Lord God, in our hearts, Lord. Any person, Lord God. Father, we release them, Lord. We bless them, Panginoon. And Lord, as we partake your body, Lord, we receive your healing, God. Healing in our emotions, healing in our hearts. God, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you praise, we give you glory. We bless you. As we partake the body of Christ, let's think of Jesus, the sacrifice for us. We love you, Lord. People, let's partake the body of Christ. The same manner took the cup, gave it to your disciples, and said, "This is my blood, is shed for you. So often as you drink this cup, do this in remembrance of me." Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for the power, Lord God, that's in the blood, Lord God. Thank you, Lord God, for this everlasting power, Lord God. Thank you, Lord God. Lord, pray, Lord God. Everything in our minds, oh God, that's not of you, Lord God. Be the blood of Jesus, Lord God. Every mind, Lord God, everything, Lord God, every corruption, Lord God. Pray in Jesus' name. Father, wash us with your blood. Wash us with your blood. Thank you, Lord. Lord, be the blood of Jesus throughout the earth, throughout this church, in our family, Lord, throughout the nation, God. Thank you, Lord. So we call it surrender the Lord as we partake this cup. We praise you, Lord, as we partake the cup. In Jesus' name. People, let's worship the Lord for the last time. Sing
song to sing, God. Lord, I pray that you refresh those who are weary now again. I pray that their faith will not fail. And I pray that you restore them. Restore their spirituality, Lord, we destroy every demonic stronghold, Lord God, of drug addiction. We break, we destroy it in Jesus' name. Lord, we destroy every form of poverty, Lord God. We break, we destroy it in Jesus' name. Every form, Lord God, of deception, Lord God. In Jesus' name, Father, we cry out. Lord, we give up to your government, Lord God. Father, we cry for progress. In Jesus' name, Lord God. Talihan niyo po sila, Panginoon, Panginoon naman, Lord God. Holy Spirit, Lord God.
God. Thank you for enlarging our territories, our borders. Thank you, Father, Rama, for using this, Lord God, for blessing others, God. Rama, na nagkesa ka na lang po rin ang reste. Sige po, pakinggan po natin lahat ng luluway pa, lahat ng nalalanig, lahat ng nahihirapan. Rama, na lang po rin Lord God, our church family, Lord God, our Pino family, Lord God, Ramayagas family, Lord God, Rama, siya na lang po rin po, sige na lang po rin po. Father, we pray, Lord God, those about to die and go to hell. Have mercy on them, Lord God. Wrap them up, Lord. Out of darkness, deliver their soul, Lord God. We speak life, Lord. Bring up this people, Lord God. And speak life. Behold, in Jesus' name. Rise up, in Jesus' name. Behold, in Jesus' name. Rise up, in Jesus' name. Rise up. In the name of Jesus, sige po, let's shout 790 hallelujah. The count of 3, 1, 2, 3.